Magsitayo po lahat. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikalimang linggo ng 40 araw na paghahanda o Kwaresma. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, anupat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupig ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karwahey winasak. Sila'y nangabuwal at di na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ang ningas. Ito ang sabi niya, ang mga nangyari nung unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan, ang nagawa ko'y isang bagay na hanggang sa ngayoy di mo mamamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang. Maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na pawang mailap.
gaya ng abestrus at ang asong gubat. Ang dahilan nito, sa disyerto ako'y nagpabukal ng saganang tubig, para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalang at aking hinirang, upang ako'y kanilang papurihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong itutugon sa pamamagitan ng pag-awit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyari kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan,
kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos, batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, makihati sa kanyang mga hirap, at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay nakahantong sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sino mang naglilingkod upang sa aking sumunod ay tunay na itatampo sa kaligayang lubos ng mahal na anak kong Diyos. Ang sino mang naglilingkod upang sa aking sumunod ay tunay na itatampo sa kaligayahang lubos ng mahal na anak kong Diyos. Ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito,
upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan." Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, "Kumulog." Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, "Ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating po sa ating pagdiriwang ngayong 5 linggo ng 40 araw na paghahanda. Almost papunta na tayo doon sa pinaka-exciting part ng atin pong paglalakbay. 40 araw tayong naglalakbay para sa mahalagang bagay na ito, ang Pasko ng pagkabuhay. Kung balikan natin ng kaunti ang ating naging paglalakbay, noong unang linggo, sinimulan natin ito sa pagdadala kay Jesus doon sa disyerto na kung saan ay doon 40 araw siyang tinukso-tukso. Yung sumunod na araw, pipinakita naman sa atin yung kaningningan, kalwalhatian ni Jesus nang siya ay magbagong anyo doon sa bundok. At narinig natin ang pagpapakilala mismo ng Ama sa kanyang pinakamamahal na anak na lubos niyang kinalulugdan na dapat nating pakinggan. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, makinig ka kay Jesus. Kasi baka yung panawagan, nagsasalita na si Jesus sa atin itong mga nakalipas na araw, nakalipas na linggo, pero baka ayaw pa rin natin siyang pakinggan. Kasi kung pakikinggan natin, magiging malinaw sa atin sino ba talaga itong si Jesus na magsasakripisyo, mag-aalay ng kanyang buhay para sa atin. 2 linggo, tayo po ay dinala doon sa templo at doon ipinamalas ni Jesus yung kanyang malasakit. Sabi niya po, ganun na lang ang apoy na nag-aalab sa aking puso, para protektahan, para ayusin at linisin itong templong ito na medyo nababalahura na ng mga taong nagpupunta doon. Kaya, nagkaroon ng paglilinis doon sa templo. Nung nakalipas na linggo, sa kanyang pakikipag-usap kay Nicodemo, ang sabi niya kung paanong itataas ang anak ng Diyos, ganun din naman ay, yung panahon ni Moises, ganun din pag itinaas na ang anak ng tao. At muli, ipinaalala sa atin na kung gaano tayo kamahal ng Diyos para ibinigay niya sa atin ang kanyang pinakamamahal na anak. Sabihin niyo nga po ulit sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. At dahil doon sa kanyang pagpapakilala sa mga ipinahayag, may mga tao na nagnanais na siyang patayin. Kaya po sa liturhiya natin, kadalasan, pagtungtong ng 5 linggo ng Kwaresma, yung iba, pagtungtong pa lang ng Kwaresma, nagko-cover na po ng mga imahin. Pero karamihan, pagtungtong ng 5 linggo ng Kwaresma, ay tinatakluban na po ang mga imahin dahil nga bahagi ng turo sa atin, medyo hindi nahayagan na nagpapakita sa Jesus. Parang nagkukubli na, nagtatago na.
Kasi nga, papalapit na tayo, no? Pero hindi naman yan mananatiling nagtatago. No? Hindi dahil naduduwag siya, kundi hindi pa ito ang panahon para siya ay hulihin. Kasi kusa naman siya talagang magpapakita. Kaya po may mga cover, no? Yung mga imahen. Kwento lang, no? Baka napapaisip kayo, bakit tinatakluban, no? Bahagi po noon ay sinasabi nga na medyo nagkukubli na si Jesus. Dahil hindi pa tapos eh. Meron pa siyang mga huling sandali na kailangan niyang gawin bago niya tuluyang ialay ang kanyang sarili. Hindi ito sapilitan na kukunin si Jesus, kundi kusang loob niyang ibibigay ang kanyang sarili para matupad ang lahat ng nasasaad sa kautusan ng anak ng tao ay darakpin, usigin, ipapako sa krus, mamamatay at muling mabubuhay. Malinaw po ba? So, 5 linggo tayo no, na naglalakbay. Sa susunod na linggo, palaspas naman. Doon na natin sisimulan ng maringal na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. So, kaya may taklob. May naghahanap tuloy, nasaan si Jesus? Kaya sa ebanghelyo natin ngayon, na may mga Griego lumapit kay Felipe, isa sa mga alagad ni Jesus, at sinabing inihiling nila na gusto naming makita si Jesus. At ipinaalam ito ni Felipe kay Jesus na mayroong mga gustong makipagkita sa kanya. Alam naman natin, alam ni Jesus kung ano ang ating dahilan. Kung ano ang dahilan ng mga tao, kung bakit siya sinusundan, kung bakit siya nilalapitan, bakit siya gustong makita. Kaya maintindihan natin kung ang gusto ng mga Griego, gusto namin makita si Jesus. Pero ang sagot ni Jesus kay Felipe, tandaan ninyo, ito na yung mga huling habilin ni Jesus sa kanyang mga alagad sa kung ano ang mangyayari. Kasi alam niyang hindi na siya magtatagal sa mundong ito at patapos na siya sa mundong ito. Kaya sabi niya, malibang mahulog sa lupa ang butil at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Hindi ito mamumunga. Ang labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Pero yung mag-alay ng kanyang buhay ay siyang magkakamit ng buhay na walang hanggan. At muli sinabi niya, sa mga gustong sumunod sa akin, saan man ako naroroon, dapat siya naroroon din. So, ito yung tugon ni Jesus doon sa mga taong ibig siyang makita. Bakit? Diba, sa atin po ngayon, sa tuwing napupunta tayo ng simbahan, bakit gusto natin makita si Jesus? Ano ang dahilan natin? Bakit tayo nagpupunta ng simbahan? Ano ang kailangan mo kay Jesus? Ano ang gusto mo kay Jesus? Di ko alam kung nung panahon ni Jesus, kung meron na tayong teknolohiya, ano ba, gusto nyo lang ba magpa-picture kay Jesus? Parang gano'n, no? Pero dito, hindi kasi sapat at hindi yun ang gusto ni Jesus na makita lang siya. Ang gusto niya, sumunod tayo sa Kanya. Sumunod tayo sa Kanya mga tinuturo, sa Kanyang sinasabi. Sumunod tayo sa Kanya para matuto tayo. Titingnan muna natin, ano ang ginagawa ni Jesus? Sumunod muna tayo. Matuto muna, mag-aral muna tayo sa Kanya para pagdating ng araw na ikaw na, panahon mo na, magiging malinaw sa iyo. Kadalasan po sa atin, no? Kala natin, pag sumunod tayo kay Jesus, wala nang problema. Pag sumunod tayo kay Jesus, ginhawa lang. Pag sumunod tayo kay Jesus, hindi tayo magkakasakit. O kung may sakit man tayo, kaya tayo gusto natin makipagkita kay Jesus kasi gusto nating gumaling, lumakas ulit.
higit doon yung panawagan ni Jesus na maging dahilan ng ating pagsunod sa Kanya. Huwag lang basta titingnan, huwag lang basta makipagkita. Kailangan mong magdesisyon, susunod ka ba sa akin? At kapag sumunod tayo sa Kanya, kung paano niyang tinanggap ang lahat ng bukal sa Kanyang kalooban, kailangan niyang danasin ang hirap na ito. Kailangan siya lang dapat. O pwedeng pumili ang Diyos ng iba. O pwedeng mangyari yon. Pero kusang inako ni Jesus ang misyon na ito, ang responsibilidad na ito, na tanging siya lang. Napagandang mapagnilaya natin, no? Para bang, bakit ikaw ang may rayuma? Bakit ikaw ang may sakit? Pag tinanong ba kita, o sige, kanina mo gustong ibigay yan? Sagot. Kasi ikaw At ang sinasabi, hindi dahil pinaparusahan ka. Yun sana yung mas makita natin. No? Hindi sa gusto tayong parusahan, kundi bahagi din ang pwedeng makita na mas mainam na ako na ang magsakripisyo kaysa sila. Di ba? Sa mga magulang, mas okay na ako na masaktan, wag lang sila. Ako na lang. Yun yung kusang pagtanggap ng sakripisyo na kahit na maging mahirap ito, ay magiging maluwag sa iyong kalooban. Hindi madali yun, nadadanasin ni Jesus. Kaya nga sabi niya, hindi ko para bang dadasalin ko ba na wag na lang akong maghirap? Pero sabi niya, hindi. Kailangan ko itong danasin. Kailangan ko itong tanggapin. Alang-alang sa kanyang pagmamahal sa tao. Kaya kung sino man, kung may sakit ka, okay lang yan. Magiging masaya ka pa rin. Kung wala kang pera, okay lang yan. Magiging masaya ka pa rin. Kung wala kang jowa, mas masaya ka. Kung naghihirap ka sa asawa mo, sa partner mo, okay lang yan. Kailangan mong danasin. Pero hindi rin naman yan magtatapos lang doon. Kasi merong ginhawa kapag natapos natin ang pagsunod na yan. Kaya, di ba, si Kristo, ito yung mangyayari sa Kanya hanggang sa kamatayan sa krus. At akala mo, nandoon na, talo kasi namatay? Hindi, mabubuhay uli. Pero naranasan niya lahat, di ba? Yung kung gaano kahirap na ipaparanas ng tao sa Kanya. At ihahayaan muna ng Diyos para talaga mapatunayan sa atin ang Kanyang pagmamahal. Nawa, yun din po, ang mapulot natin aral sa 5 linggo ng ating 40 araw na paghahanda. Hindi ito magiging madali at sana po hindi lang tayo pupunta sa mga susunod na araw kasi gusto lang natin makita yung mangyayari. Kundi matutunawa tayong sumunod sa Kanya hanggang sa dulo ng ating paglalakbay, hanggang sa dulo ng ating buhay. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang tulungan tayong makatulad sa kanyang anak na si Jesus na nagmahal sa mundo at nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Buong pagtitiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa kay Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso ang kanilang pag-aalay ng sarili upang lahat ng mga Kristiyano ay patuloy na magbigay papuri sa Diyos at magsikap sumunod sa kanilang magandang halimbawa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Isulong nawa ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga hakbang tungo sa kapayapaan at ikauunlad ng sambayanan, lalong-lalo na para sa mga mahihirap na mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maglaan nawa kami ng panahon para sa itaimtim na pakikinig at pagsunod sa mensahe at diwa ng salita ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa namin ang hamon ni Jesucristo na kami maging bukas palad at mapagpatawad sa aming mga kapwa tungo sa landas ng pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tanggapin nawa sa kaluwalhatian ng langit ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw na mula sa daigdig na ito, pati na rin ang mga taong namatay na walang nakakaalala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Dilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahain ito, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sanctificetur nomen tuum, advenia benultum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Itolis recata mundi,
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen. I will listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. I need you, my Lord, for every day that comes, for all their pains and joys, be there to understand. They may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. I will in you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overs them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for
Ang second collection para sa alay kapwa. Dalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga din po, Father. Para sa sarili lang.